Marcos, yawa ka, madami na merong katalinuhan at wisdom taong bayan. Hindi mo kami mabubudol muli. No Marcos ever in the history of the Philippines. Ano naman kinalaman ni Katie Chip? Gusto nila imbestigahan lahat eh. Pati nanay ni Katie nananahimik. Nagnenegosyo. Alam niyo po ba negosyante yung nanay ni Katie? Nabuga ko tiko, antay may nag-imbestiga pa kay Pulong. As usual, tapos ng topic, wala na magtatanong. Kay Tatay Digong ko lang naging panatag ang loob ko para sa pamilya ko na iniwan ko sa Pinas habang nakipagsapalaran dito sa ibayong dagat. Dapat ikaw ang pumunta sa Quadcom. Pag inimbita po ako ron, pupunta po ako ron. Huwag po kayo mag-alala. Epal ka pa, dapat ikaw pumunta. Pwede ka pa pumunta ron na wala ka. Hindi ka imbitado. Putay ko, contempt ka dun. Magsasalita ka. Ano ba, imbitado ka ba? Ano po papel nyo rito? Hulihin na yan. Boss Buds, yung vlog mo kagabi, parang may implication na mas lumalakas na yung calls for people power. Tama po ba? Hindi ko na maalala yung topic ko kagabi. Pero lahat po ng pangyayari na to, yung pong mga nagpapakita po na sundalo na ang background po nila, sundalo at pulis, armadong armed anong tawag natin nun? Armed uniform hindi ko, pagpapakita po yun na handa silang ipagtanggol si Tatay Digong. Yun ang dating sa akin. Tanong lang trolls, pero wag mambabastos at wag nonsense comment. Watching from Afghanistan. Good evening po, Sir Buds. Boss Buds, pa-shoutout kay Ruth kasi Casey at Cyrene. Salamat, Boss Buds. Mula kay Irene Ligaspi. Sinindak at minali nila ang ginagawa ng mga pulis at sundalo. Paano na tayo? Mahal natin sa buhay at sambayanan. Wala na tayong proteksyon. Maubos tayo ng mga kriminal. Hindi naman po. No? Wag naman po. Hindi naman po ganun ka-hopeless. Marunong din naman tayong nasagad na limit nakaraan, boss. Meron na ulit, ingat po, mabuhay ang KND. Evening po, do not worry kung sa umpisa ay kakaunti pa lang kami nakikinig katulad kanina 8 hours ago ay less than 1K lang ang nanonood pero at present naka 7,900 na po nakapanood ng replay. Hindi mo. Kulang lang ako sa tulog. Mainit ulo ko kasi wala ako sa tulog. Sir Buds, bumalik na naman ang mga drugs sa ngayon. Wala na bang solusyon dito, Sir Buds? Isang mabigat na buntong hininga. Meron naman, no? May pag-asa naman tayo. Meron, kaya nga po iboto natin yung mga kandidato ni Tatay Digong. No? Good news po sa mga vlogger, malilit na vlogger at sa kung ano pa man, no? Binalita po ng Comelec na mga kandidato na lang yung magpaparehistro. Kasi po vlogger, ano yan? Bakit yung press ba nagpaparehistro sa inyo? Ano kayo, swerte nyo? Independent po kami. Hindi porket wala pa kami mga samahan, wala kaming karapatang magpahayag. Meron po kaming karapatang sa pagpapahayag. Boss Buds, lagi ko silang isinasama sa panalangin ko na wala na silang lahat na kurakot sa December 2024. Boss Buds, may bago na bang survey si Inday Sara? Meron naman po, kaya lang hindi natin nire-recognize yan. Itatrap na naman tayo. Ganyan po yung ginawa nila. Kasi typo si Tulpo tsaka si Inday Sara. Ewan ko kung numero. WR numero. Alam niyo po, ganyan po yung ganyan po yan nagsimula yung survey yung binabanata natin lagi, yung Octa Arts Dancers. Malay nyo, yan ang pinalit nila kasi wala na naniniwala sa Octa Arts . Di ba yung Octa Arts Research dati, ganyan po yan . Talagang highest lagi si BP Sara, highest. Inunti-unti ngayon kulelat na. Bulahin nyo kami. Kaya wala na akong tiwala dyan. Ayaw ko na i-discuss . Pero number 1 pa rin po sa presidential si Sara Duterte. Kaya lang kasi, pag ni-recognize natin yung mga survey company na yan,
no? Ni-recognize natin sila. Tapos bigla nilang bababaan. Mahirap pong sabihin na kantsawan ka pa ng mga ano. Bakit nung pag-leading si BP Sara, wala kayong problema? Ayun po yun. Pero meron nga po number 1 si BP Sara sa presidential. Partida yan. Sirang-sira na yung mga Duterte. Tinodo nyo na paninira. Number 1 pa rin si BP Sara. Kulelat pa rin si Martin. Yan. Natatakot na mga tao sa ngayon. Maraming bata na wala at pinatay, hinold up, ni-rape ngayon. Bumalik mga adik at sindikato. Umaakyat sa bahay parang magnakaw, binabaril mga pulis at sundalo. Alam niyo po, sa totoo, hindi nakapanipaniwala yung nire-report yung, yung crime rate. Sir Bads, ang kapalit ba ng pag-witness ng PDL laban kay FPRRD, pardon o acquittal? Aba, hindi ko po alam. Hindi ko po alam talaga. Sa korte po, hindi po ginagamit yung mga bilanggo. Sa totoo po. Kasi dapat, 'di ba? Sino na nga nagpaliwanag niyan? Dapat yung sa mga affidavit mo, malaya ka. No, yung gusto mo yung katabi mong abogado, malaya ka na gumagawa ng affidavit. Saan ka nakakita ng nakakulong ka? Paano mo sasabing malaya ka, nakakulong ka nga? Yun po yung very basic po yun. Sa paggawa po ng mga affidavit, dapat po yung, paano, di ba, kanino ba logic? Yung kay Garma, yung ginawa niya yun, na nakakulong siya. Sir Bats, ang kapalit ba ng pag-witness? Ilang days na sunod-sunod news ng media, nahuhuli na Shabu sa Davao, alams na siraan ng Davao, watching live in Negros Occidental, Sir Bats. Paano nila sisiraan yung Davao sa mga Duterte? Aldwin niya. Nakita ko nga, totoo ba yung mga taga Davao leading si Nograles sa survey diyan? Grabe na. Kailan kaya kikilo sa military? Boss Buds, kapitbahay namin halos araw-araw nang bumabatak ng shabu. Di ako makasumbong sa pulis dahil baka di ako matulungan o baka sila pa ang protector. Di ba noon, no? Yung mga taong bayan mismo nagsusuplong, no? Tapos, panatag ang kalooban natin, no? Sir Bad, marami sa nahuling shabu sa Surigao City. Saan ba yung Surigao? Ano bang probinsya yan? Sir Bad, interview ni Ted Filon, Cebu Court Chief Katapang, ang droga talamak pa rin sa Bilibid. Paano? Ewan ko. Iba po kasi yung kriminal mag-isip eh. Takot sila kay Duterte pero hindi po sila takot dyan sa mga bloodless. Bloodless pala eh. Hindi tayo kakatayin. Tuloy lang. Ano pa bang mawawala sa kanila? Nakakulong na sila. Ano pa ba po ang mas worse kaysa sa kulong? Kung hanggang kulong lang. Ang pinapatay ngayon mga civilian na mga kriminal. Kay Marcoleta yon, analyzation yon kay Garma na di malaya. O yon kay Marcoleta. Alam niyo naman si Marcoleta, talagang number 1 senator natin yan. Ang daming patayan ngayon, Sir Balita, puro civilian. Daming kriminal ngayon, grabe. Hindi yan totoo, Sir Badong. Yung ano? Ano hindi totoo? Ruru. Hindi leading si Nogi. Yung yung balita na, may binabalita eh. Lagi ako late sa live nyo, boss. Ryan and Eddie. Pwede namang magsimula lang uli. Nako po, leading sa mga bangag. Boss Bats, viral sa TikTok yung mga men in uniform na kasuporta kay Tatay Diggs. Opo, yun nga po, isa sa binalita natin yan. No? Ang background po nila, yung sinasabi ni Tatay Diggs. Na leading si Nograles Cuno dito sa Davao City laban kay PRRD sa pagkamayores. Nabasa ko yan sa Sunstar Davao. Nung isang araw, hoy mga taga Sunstar,
Davao, galingan nyo yung mind conditioning nyo. Yan. Barilan sa Sultan Kudarat, drug pusher versus police, patay 2 pulis. Walang kondinasyon. Hindi po kinukondina. Nakakatawa lang, boss, yung akusasyon ni Trillanes sa bilyones ni Duterte. Kung totoo man yan, di naman tanga si FPRRD para ilagay pa rin ang pera niya sa pangalan niya. Engot talaga. Nautot ako sa Diyos. Nagaraya sa Sunstar, Davao. Yun, nabasa na leading ko no. Oh, Sunstar Davao nga yata yun. Bell, ang polokyo ay siyempre kahit hindi taga Davao, isasali nila sa kwentada nila. Ayun yung problema. Sir Bats Aslam po, ano po ang masasabi niyo sa statement ni PNP Chief Marbil na hindi adik ang gumagamit ng shabu? Pang wala pa wala. Matagal na natin sinagot yan pero ulitin natin. Yan po ay malaking kalokohan. Kaya po pag ganyan po yung statement ng PNP Chief, talagang parang minamaliit na natin yung problema sa droga. Parang sinasabi, wala namang problema sa droga eh. Hayaan na lang natin yan kasi nakakatulong sa ekonomiya. Kaya po makikita po natin yung yung kung sino yung mas tama. Yung ang tingin ngayon ng gobyerno, ang droga ay hindi problema, no? Hindi menace sa society, kundi nakakatulong pa sa ekonomiya. Di ba? Kay Tatay Digong, ang problema ay droga ay nagdudulot ng krimen. Celso Banawan, nabuga ako sa kape nung sinabi ni Marbil yun dati. Boss Bad, Sunstar Davao yan. Bayad ni Tambi yun. Nagpa-online survey sila lamang si Nograles. Pero hindi naman taga Davao City yung nag-online. Tsaka pag online po, kalokohan po yun. Kahit sino pwede tumawag, di ba? Renato Enorino, di ba galing ka sa channel ni Alona? Gusto mo yata makatikim ng second round. Normal daw yung paggising, buhaha. Renato Enorino, is that true? Adik si Marbil or drug pusher siya or both? Bangag din yung si Marbil. Di na PNP chief, PNP chief na siya. Renato, ipinagmamalak mo yan si Waldy Carbonell sa may sapak sa ulo. Boss, may bigat ba conference nila Coseteng at Rodriguez? Hindi ko po alam kung anong conference yan. Basketball ba yung pinag-usapan? hindi ko po alam kung ano yung sinasabi nyo muna eh. No? Pasensya na po kayo. Ruru, nga, pero para fair din, tinignan ko din yung bumoto kay FPRRD. May mga ilan di taga Davao pero marami taga Davao. Visit nyo pong yung page, pwede pa rin kayong bumoto, mag-heart kayo. Yan. Renato, ano ba sinabi nito ni Renato? Basahin ko lang para Roro, buhay ka. Away nyo pala. Dinala nyo pa away nyo rito. Sense, hanggang di ako makamove on sa sinasabi ni PNP Chief, iisa na sila ng diwa ng nasa Malacanang. Yun po talaga. Pwede ba sabihin ng PNP Chief yan na hindi ganyan mag-isip ang Pangulo? Kasi po pag hindi ganyan ang mag-isip ang Pangulo, tanggal ka na bilang PNP Chief. Di ba? Siyempre hanggang dito ka na lang, boy lol. Paggising ni Colonel D. Onano. Kanina sir, yung nag-press conference si Atty. Vic kasama si ex-senator Coseteng. Pasensya na po, hindi ko napanood. Press conference. Kala ko kung anong conference. Renato, bad yan na sabi mo. Sir Bats, baka AI bank account ni Digong. Wala. Hayaan nyo po si Trillanes na magpatunay na may bank account si Tatay Digong. Ba't natin po problemahin yan? Sasampahan na nga ng libelo. Yan po ang patunay na si Tatay Digong, totoo yung mga sinasabi niya, no? Sasampahan ka na boy ng libelo. Makulit ka eh. Nung presidente si Tatay Digong, hindi ka sasampahan, presidente. Ngayon,
tuloy-tuloy pa rin paninira mo, yari ka. Boss, nakinig ako sa sikat na radio commentator sa Cebu, si Rupi Banyok, isa ding abogado, sabi nila, pinatunayan lang daw ng congressman kung gaano sila kabobo yung sa Quadcom. Correct. Di ba? Eh, yung kaisa-isa nga nila, abogadong nagtatali-talinuhan eh. Pinagtawanan po ng mga abogado. Yun po ang nakakahiya, no? Sa tingin ng mga tao na hindi abogado ay ang galing-galing. Pero sa mga abogado, pinagtatawanan ka dahil alam nila yung batas eh. Kaya nga, Boss Bads, ang sipag ni Tory maghukay. Kasi nakatulong sa trabaho. Tama, Boss Bads. Sana nga matuluyan niya makulong aso. Sir Badong, si Marbil ang bukod tanging PNP chief na nag-promote ng droga ay okay lang singhutin at gawing energy booster, nakakapanginig ng laman. Yan po yung values ng mga taga-Malacanang ngayon. Kasi kung hindi nila values yan, na yan droga ay okay lang, eh, hindi po pwedeng sabihin ng PNP chief yan. Like Dan, Edgardo, grabe si Diwata Torre. Bad box, matulog ka ng walang kulam mo. Tahimik ang mga kakampi ng mga kriminal at drug lord sa nangyaring bypass operation na kinamatay ng 2 pulis. Tsak, magagalit na naman sila kapag galangin ng mga kriminal para di ka mapatay. Kita nyo po, no? Yan yung sila sabi yung bloodless. Eh kaso ang sumusunod lang mga pulis natin. Paano yung kriminal? Susunod ba sa Pangulo yan? Hindi nyo iniisip eh. Kawawa. Kawawa po talaga. Bangag kasi amo ni Marvelous. Boss Baz, paano kaya sila nagmi-meeting, no? Harap-harapan sila lahat ngiwi. Napunan nyo ba rin? Kaya yung values nila ganun eh. Kasi sila mismo eh. Wala akong sinasabi ha. Sabi ko sila mismo nagmi-meeting nang nakangiwi. Ayon nga kay Abalos, sa 7. Sir, ano masasabi mo kay Himud Puet Bersamin? Wala po tayong masasabi dyan kay Bersamin. Siya po kasi talaga, ano yan, executive secretary. Ano ba masasabi natin? Sasabihin natin yun. Tayo masasabi dyan. Puro nga singiwilit, no? From Kapatagan, Lanao del Norte, solid kami dito. Iyan. Sa lahat po ng Kapatagan, yan lang po nasa tuktok ng bundok. Kaya, bakit nga ba tinawag na Kapatagan yan? Eh, nasa bundok kayo. Ang daming ngiwi politiko ngayon. Grabe gobyerno, bangag na to. Panay ngiwi, no? Nagpakitang gilas na naman si Congressman Richard Gomez, boss. Ayos na ayos. Bantayan mo si Bersamin, baka ngiwi na din diyan. Kaya sinuspindi ng Tuadcom ang hearing nila Sir Badong kasi ayaw nilang maluto ng 2 beses sa bakuran nila sa kamay ni PRRD. Wala po silang makitang script kung paano po nila sasabihin na pwede na po kayong hindi dumalo. Kasi inimbitahan pa nila eh, di ba? Sabi nga ni Akop ba o yung isa? Sasagutin ng committee yung pamasahe. Boss, bakit ang hirap pabagsakin ng mga Duterte? Ang dami-dami nang tumitira pero nakatindig pa rin. Walang Diyo. Alam niyo po, mahirap po talagang pabagsakin ng tokis yung mga tao na minahal dahil sa trabaho. No, hindi naman natin minahal si Tatay Digong dahil lang sa tokis eh. Minahal natin siya dahil nakita talaga natin tumahimik talaga yung Pilipinas. Nakita talaga natin ng pagbabago ng panahon niya.